din sa akin. Wala, hindi na, matagal lang hindi nakauwi. Walang church. Ay, walang jar-jar. Walang jar-jar, joke. Hello guys, welcome back to my channel once again at ang video natin ngayon ay mag-i-interview tayo ng Pilipina dito sa Hong Kong kung paano nila i-spend yung padating na Pasko ngayong December dahil pandemic ngayon, marami po ang hindi makakauwi at ayun na nga, alamin natin kung paano nila ini-spend at kung paano naaapektuhan sila ng pandemic natin na hinaharap natin ngayon. Pero bago ang lahat guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please do subscribe na at i-bell nyo na yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod natin na videos. Mag-i-interview tayo ng mga Pilipina dito sa Hong Kong at sa may mga dyan, may gusto magpa-interview, so you can message lang sa aking FB. Ayan. So, dito ngayon si ate. Alamin muna natin yung pangalan ni ate. Ano nga yung pangalan mo ate? Jill. Si Jill. Jack and Jill. Hello guys. Okay. Say hello sa mga mapanood ng mga kamag-anak mo sa Pilipinas. Ayan, meron ka bang babatiin pa sa Pilipinas? Beloy family. Ayan. So, tanungin lang kita ate, paano ba naka-apekto sa iyo yung pandemic ngayon? Kagaya sa akin, uuwi na sana ako pero hindi pa makauwi dahil nga sa pandemic. So, ganun din ba ang sayo? Ganun din sa akin. Wala, hindi na, matagal lang hindi nakauwi. Walang church. Okay. So, paano ba yan, ate, paano ba natatanggap paano ina-adjust ng family mo ang yung matagal mo na pag-uwi? Nag-adjust sila dahil kasi buwan-buwan buwan-buwan ako Buwan-buwan ka nagpapadala ng okay lang. Kahit walang uwi. Ano nga pangalan mo, sis? Michael. Si Margel. So, tanungin natin si Margel kung napiktuhan ba siya ng pandemic yung hindi makauwi. Super. Super guys. Super napiktuhan guys. Ilang taon ka na po hindi nakauwi? 2 years may get. Supposedly, dapat ngayong taon uuwi pero dahil sa pandemic, hindi nakauwi. Na-miss ang number 1. May mga anak ka po? Meron akong anak, isa. Isa lang pala. Oo. Na siya, 17 years old. Yun nga lang, nakakalungkot isipin na hindi lumaki sa aking pangangalaga. So, yun lang yun. Kaya dapat uuwi sana ngayong taon, hindi naman natuloy dahil nga sa sitwasyon natin ngayon. Kaya yun, nakakamiss ang mga pamilya na hindi natin makakapiling. Kaya yun, mahirap talaga guys ng pandemic ngayon, hindi kami makauwi. So, dahil darating ngayon ang Pasko, paano nyo i-spend yung Pasko nyo ngayong malayo sa pamilya, lalo't may mga anak kayo? Sa akin, dalaga naman ako, pero at least na-miss ko pa rin yung pamilya ko, pag mag-Pasko, ilang Pasko na hindi ko nakakasama. So, paano po sa inyo, paano nyo ini-spend yung Pasko sa, malayo sa family mo, Normal lang sa amin yung Pasko. Tatawag ka? Normal. Yun lang, tatawag sa pamilya, sa Pinas. Tapos kami. Pala sila guys, mag-best friend sila. Mag-best friend kami. Wala nung pagdating namin dito sa Hong Kong, kami na talaga magkasama. Magkasama na sila. Simula lang. Wala kaming iwanan. So, ikaw po, ate, paano mo i-spend yung Christmas mo? May nakaplano ka na ba para sa Christmas ngayon? Para parang hindi naman ma-absence ang presence mo sa family mo? Yun, sa araw ng Pasko, syempre,
tawagan sila through video call. Yun na lang ang paraan para makasama natin kahit papano sa video man lang. Yun, dahil wala naman tayong magagawa kahit na gusto nating makasama. Yun, so sa ano naman, yun, mga kaibigan, yun ang ma-spend sa kanila. Pero sana mas maganda kung kapiling ang pamilya. Iba talaga yung Pasko na kapiling mo yung mahal mo sa buhay. Iba kasi yung kahit na nakaka-video call mo sila pero yung presence nila ay wala. Iba yung at mayroong iba, nagbibili ka ba ng regalo para sa kanila ate? Pira. Padala na lang, padala. Padala lang pira. O pira, nagpapadala na lang ng pera pero minsan hindi sapat kasi mo sila. Kasi ate naman kasi malaki na yung anak mo ate, nagpapadala ka pa ba? Oo naman, kasi ngayon single mom naman ako, namatay na yung asawa ko. So, syempre, ako na talaga yung nagbibigay lahat ng pangangailangan niya. Kaya obligado pa rin akong magpapadala. Buwan-buwan talaga yan. Kailangan buwan-buwan talaga yan. Dahil syempre nag-aaral siya. Mas lalo ngayon mag-graduate na ng grade 12. So kailangan talagang pag-ipunan yung kanyang pagka-college. So walang ibang maaasahan kundi ako. Ayun guys, ang ating mga hero lalo single mom. So shout out sa mga single mom dyan. Isa po si ate, isang nanay at tatay sa kanyang anak. Kaya saludo ako sa mga ganyan kahit na iniwan or na kay Lord na yung mga partner nila pero hindi sila sumuko. Single ka rin ate? Nangangapit bahay. Yung asawa ko, mabait. Yun pala. Pareho pala silang single mom guys. So, pareho akong saludo sa inyo mga ate. So, ayun guys, pero hindi yan hadlang hindi sila sumuko. At tiniis nila yung layo sa kanilang mga anak para lang maibigay nila yung pang-araw-araw na pangangailangan ng mga anak nila. So, ganyan sa mga single mom dyan, shout out sa inyo dyan. At ito ay mga modelo, na ilang taon na kayo dito, ate? Ilang taon na tayo na 2015. So, mahigit ng 6 years. More than 6 years. More than 6 years na pala sila dito. So, kahit naman sa papano, ayun, nagpapadala kayo, may konting ipon pa din, Kunti na, kunti. Oo. Tapos May mga utang-utang din, kunti. Normal lang naman yan guys, yung utang, tapos basta i-balance lang, i-balance. Pero talagang saludo ako sa mga single mom na nagtatrabaho, nagsisikap para sa kanilang mga pamilya. Kagaya ni ate, si ate naman ay na namatay yung asawa niya. Si ate ay sumaki bilang bakod lang ang kanyang asawa. So, pero ilan ang anak mo ate? Dalawang anak at saka isang anak niya. So, pero hindi sila sumuko at napag-aral nila, napag-aral. Diba napatapos pa niya yung kanyang anak at si ate ay nag-aaral pa? Nag-aaral pa. So, ayun, tibayan lang ng loob. So, kahit na mahirap, pero tinitiis nila kahit malayo ay nakaya nila at kita nyo naman, masaya pa rin, di ba? Sa friend lang, masaya pa rin. So, ayun lang guys. Ganyan yung buhay ng mga OFW dito. Karamihan dito ay mga single mom dahil na matayan ng asawa or yung iba ay iniwan ng asawa kasi madalas kasi problema dito ng mga OFW, pag andito na yung mga asawa nila nagtatrabaho din sila doon sa iba na rin ang tinatrabaho nila doon. Kaya nagiging talaga, common talaga yung problema na yun na pag uwi ng asawa sa Pinas ay may iba na yung kinakasama niya, may iba nang kinakasama yung mga asawa nila.
So, kaya kailangan tibayan lang ang loob at unahin ang kapakanan ng mga anak. Kagaya nila ate, inuuna nila yung kapakanan, iniisip nila yung kapakanan ng mga anak. So, ganyan yung sitwasyon dito ng mga Pilipino. Kung makikita natin dito, ang daming Pilipino dito, makikita natin, ayan, ang saya nila guys, na mayroon pang iba nagsa-shot pa sila, nagiinom sila, ang saya na tingnan, pero pagbalik sa trabaho, ayan, oo, mahirap pag uwi, kahit na holiday ngayon, pag uwi may trabaho pa rin yan. Ganyan ang pagtitiis ng mga OFW. Ayan, nakikita natin, andito kami ngayon sa hindi rin nating medyo may kamahalan din na restaurant, yung pero afford naman. Kaya pero kung once a week lang, oo. Pero kung makita natin, ang daming mga Pilipina din, nakikipagsabayan din sila. Siyempre, ititreat din natin yung ating mga sarili, no? Kasi 1 week tayong 6 days tayong nahihirapang huminga. Nahihirapang huminga, 'di ba? Lalo na pag andyan yung mga amo, pero ayan, i-treat natin yung mga sarili natin. So, ayun lang guys. Maraming salamat po sa panood ninyo, and I hope nagustuhan ninyo, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. At ayun, may mga YouTube channel ba kayo ate? Ate, pwede yung i-promote yung YouTube channel ng boyfriend mo? Paki-follow and subscribe po ang channel ng aking boyfriend, Bert24. Thank you! Bert24. Okay, kukunin ko mamaya para i-ano ko. Ayan, thank you so much guys. And thank you din sa nagkuha ng video sa akin. Nagkumukuha ng naghahawak ng aking telepono. Thank you so much. And see you again to my next vlog. Bye-bye! I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're